May nagtanong sa akin, Dear Boss Rai, good evening. Please hide my identity na lang po. I'm one of your followers on TikTok. Like many of your followers, I had a fair share of all I experience. From calling day in and day out, almost every minute, to harassing my parents by calling them. You name it. Just today, I received an email, as seen below, stating that I must attend the last hearing this Feb 7 po dahil daw I violated the RA 315 Revised Penal Code on Small Claims. It is my first time receiving this and honestly, kinabahan ako. If I will not attend daw, may warrant na daw. Then sabi, tumawag ako para daw mabigyan ng amnesty discount. I don't know sino Ola ito, pero I think it's either Bugok na Ola 1 or Bugok na Ola 2. Pakitago na lang po names ng Ola. Pero mas malala kasi yung una, kasi pag di ka magbabayad agad, pagbabayarin ka ng minimum for that week only valid and never mababawas sa outstanding amount. Nakita ko na ibang post nyo and somewhat related sa concern ko. Like yung isa sa email pinadala yung parang warning. Pero dahil na-stress po ako, ano po ba magandang gawin sa message na ganon? Ignore ko na lang po? Or need replyan pa? Kasi obviously di professional pagkaka-message sa akin. Yet, medyo intimidating. Ano po magandang action, sir? Can I complain them? Or simply brush it off? Ayoko syempreng makulong po as I have many goals pa. I need to loan lang kasi di po maganda situation ko now financially. I hope you can enlighten me po and somehow relieve my anxiety po. Thank you in advance, boss. Attention, this is from the Law Office of Attorney, Legal Office Counsel, Lawyer, Branch 65, Metro Manila National Capital, Judicial Region, Philippines, Officer in Charge, Civil and Criminal Litigation, Corporation Business Law. Inaanyayahan kang dumalo sa schedule na pagdinig sa ikapito ng Pebrero 2025 para sa paglabag sa batas ng Republikang Artikulo 315 sa ilalim ng the Revised Penal Code Small Claims. Kung mabigo kang dumalo sa huling pagdinig, ang warrant of arrest ay i-release sa loob ng 24 na oras bago ang pagsunod. Maaari mong patunayan ng inyong kaso sa Hall of Justice, Branch 10, kasama ang iyong mga co-guarantors. Maaaring makipag-ugnayan sa numerong ito upang mabigyan kita ng amnesty discount. Para sa amicable settlement offer, maisara ang account mo at mga kaso na nakasampa sa iyo. Salamat. Alright, napakagandang katanungan po dito. No? Pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, una po sa lahat, maraming salamat po no, sa pag-follow nyo po sa aking TikTok account. No? Pwede rin naman ho kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel kasi po yung complete video nandun po sa aking YouTube channel. And not only that, nandyan po yung mga links no, ng mga batas, mga memorandums, no, at saka po yung mga list ng lending, list ng financing, yung pong recorded online lending platforms, nandyan po yung link sa aking YouTube channel. So kung meron ho kayong panahon, maaari ho kayong mag-subscribe din po dyan sa aking YouTube channel. Okay, sabi niyo po, no, first time kayong naka-receive ng ganitong klaseng message, no, galing dito sa OLA po ninyo, at meron pang inilagay na RA 315 Revised Penal Code on Small Claims. Mamaya di-discuss natin kung ano itong katarantaduhan na to, no? And then syempre na kayo kinabahan. Well, sino bang hindi kakabahan? Kasi kaso yung pinag-uusapan di ba? Okay, tapos sabi nyo nga lahat na ng klase ng harassment, tinabot nyo, tinawagan yung pamilya po ninyo, tapos
minumito halos yung ano, yung tawag, no? Tapos day in day out niya nga kamo, no? Tinatawagan kayo, no? Tapos may dalawang ola kayong sinabi, eh. Pero mas malala yung sa una kasi pinagbabayad lang kayo ng parang extension. Kasi hindi naman nababawas dun sa ano, sa outstanding, which is hindi naman talaga nila yan ini-explain, eh. Okay? Tapos sabi nyo, ang tinatanong nyo po kung kailangan pa bang replyan. Okay? At sagutin nyo natin later to. Okay? Ito po, sagutin na, kasi ito yung ano, yung message, eh. Sabi ho, ito raw po yung law office ni Attorney Bugok, no? Tapos daming sinabi, may legal office counsel, attorney branch ng 60. Anong branch ng 65 lang? Anong branch? Anong lugar? Metro Manila, Mariosep, National Capital Region. Karami. Hindi ko maalala kung ano gustong palabasin nito. Di ba? O isang tabi na natin. Sakto na to lang, naguguluhan ako sa ano, sa messages po nitong mga bugok katabusadong online lending apps. Sa dami ho nang gustong isiksik doon sa message na hindi naman magtutugma. Biruin nyo, law office, di ba? Abogado siya. Tapos, nasa branch siya. Anong branch? Di po ba? Kagulo-gulo. Tapos, ito sasagutin natin. Ito daw, February 7, no? Ngayong araw yon, ano raw ho, tawag dito, may nilabag daw ho kayo. May hearing daw kayo, or may schedule kayong pagdinig, no? At ito, isa paglabag, dun sa RA 315, no? Sa ilalim ng the revised penal code, small claims. Nakakainis kayo, mga bugok katabusadong online. So, alam nyo po na, maliwanag. Hindi ho alam yung batas. Yung Article 315 po, hiwalay yan. Tsaka iba rin po yung yung small claims. Yung Article 315 po kasi yan, ang inaano niyan is yung sa estafa. Kung meron panlilin lang, may panloloko. Kuwari, mangungutang ka, sinadya mo linlangin, tsaka lokohin. So, yun yung magiging kaso mo. Okay? Ngayon, yung small claims, iba po yun. A small claims po kasi is a civil case. No? Na sa usaping pera po, ito po yung tamang kaso, small claims. Pagka po pinag-uusapan, 1 million pababa po ang amount. Okay? Pagka naman po sinabi kasing yung Article 315, may criminal liability o may kulong. Which is malabong mangyari at mahirap patunayan yan, lalo kung dito sa mga abusadong online lending apps na to. No? Saglit lang may nagdaan Pero kasi yan napakahirap kong patunayan. Marami na ho kung ginawang video dyan, so kung gusto nyo, balikan nyo na lang. Okay? Kasi lahahaba ho itong video natin, no? Ang ko lang ho dito, sa sobrang lito nitong mga bugok na to, napagsama yung Article 315 tsaka yung small claims. Which is hindi magkahiwalay ho kasing kaso yun Yung small claims po is a civil case, yung pong yung Article 315 po is a criminal case yan. Okay, ano yan sa batas natin kasi pagka niloko mo o nilinlang mo na sinasadya mo, ayun, estafa po magiging kaso. Okay? So, tawag dito, sa sobrang kalituhan, ayan, napagsama-sama na yung batas na hindi naman dapat pagsama-samahin. Tapos mayroon pa sinasabi na magpunta daw kayo sa Hall of Justice, Branch 210. Anong lugar po? Saan city po ba yan? Saan lungsod ba yan? Saan probinsya ba yan? Diba? Kasi sila copy-paste lang ho talaga. Grabe, talagang, ewan ko. Tapos, meron daw silang pinatatawagang numero para kayo magka-amnesty discount. Okay. Iingat ho kayo kasi baka mamaya, inoferan kayo ng discount, tapos pag binayaran po ninyo, sa partial lang po wala mapaano. Baga sa extension lang po pumasok. Okay, so mahirap po yun. Baka mamaya kasi, imbis na mapaayos kayo, kasi kinuha niyo yung discount, mapahamak pa kayo. Di po ba? So, okay. Balikan ho natin yung tanong ninyo. Tawag dito? Ignore ko na lang ba? Huwag nyo naman hong ignore. Isang tabi nyo lang. Okay? Tapos, need bang replyan? Pwede naman, replyan nyo, no? For them to know and understand na nag-iipon pa kayo, no? Para mabayaran na yung utang. Kasi mainam ho ini-inform nyo sila No, kagaya yung sinabi ko before na kung yan po yung traditional lending financing at bangko, pag minessage mo sila
na hindi pa ho ako makakabayad, magre-reply ho yan or tatawagan kayo. Tatanungin, ano nang dahilan, bakit hindi kayo nakabayad, ano bang pwedeng itulong, no, para makabayad kayo. Kailangan bang i-restructure yan, kaya ano ba yan, payment arrangement bang ano, depende ho yan eh. No, ano yan eh, depende ho dun sa lending financing or bangko or kung sa case po ng OLA, kung meron silang policy with regards sa payment options. Okay, kasi may mga payment holidays po, restructure, marami ho yan po pwedeng gawin. May deferment pang sinasabi, marami hong klase yan eh. Okay? Kaya lang, ito nga ho mga abusadong online lending apps, walang alam dyan. Yan lang ho alam gawin talaga niyan. Manakot, mangistorbo, mamahiya, puro katarantaduhan lang ang alam niya mga yan. Okay po, so tama yun, ano nyo, replyan nyo. Ika, mag-message kayo sa kanila, email nyo. Pero definitely, iba ho isasagot niyan. Malayong-malayo ho. Baka nga walang connection do sa email nyo isagot niyan eh. Pero at least, no, na iparating nyo sa kanila na nag-iipon kayo. Just inform them, okay? Tapos po, sabi nyo nga, obviously talagang hindi professional. Well, definitely hindi professional. Kasi kung professional po yung mga yan, hindi ganyan yan. Hindi, wala tayong usaping ganito. No, talagang alam lang talaga niya manakot. Okay, tapos po, anong magandang action, sir? Can I complain? Yes, definitely you can complain them. Okay? Nandiyan po sa aking description box yung iMessage. Click that and then nandun naman po yung yung instruction kung paano niyo siya gagawin. Pwede kayong mag-complain. Ang pinakamaganda kasi diyan, habang nagko-complain kayo, pag-ipunan nyo siya para mabayaran. Kasi ang kagandahan doon, makikita po kasi ni SEC na yung drive nyo to pay is nandun. Okay? Lalo kung nag-complain kayo, biglang na raid, patatawag kayo niya. Nakita ngayon sa record ni SEC na, binayaran na pala eh. Diba? O sige. Kasi ang lalabas po niyan kumbaga, ang perception po ni SEC dyan, wala kayong talagang balak na takbuhan. It's just so happen, nagipit kayo, di ba? Diba? Kasi lahat naman talaga ng tao dumarating talaga sa agipitan eh. Itong mga bugok na at busadong online lending app, hindi alam yun eh. Ang alam lang yan talaga magpadala ng pera, tsaka manakot at mamahiya. Puro ganun lang. At magnakaw ng detalye nyo. Okay? So, tapos, yun? Sabi nyo nga, ayaw nyong makulong kasi marami pa kayong goal. Hindi ho kayo makukulong. Okay? Nasa batas po yan, wala pong nakukulong sa utang. Okay? Pero, hindi naman ho, porkit walang nakukulong sa utang, mangungutang tayo na mangungutang, hindi natin babayaran. Hindi ho gano'n. It doesn't work that way. Pag naghiram ho tayo, kailangan bayaran natin yung obligasyon natin sa kanila. Kasi nagamit naman din po natin yung pera. Di po ba? Sabi nyo nga, kasi nga financially hindi pa kayo gano'n ka-stable, so kaya kayo nakahiram sa mga yan. So meaning, nakatulong din. No, kaya lang itong mga bugok na to, kaya nare-raid tong mga to eh. Kaya nagkakakaso yung mga yan dahil doon sa unfair debt collection practices nila eh. 'Di ba? Kung interest at interest lang ang pag-uusapan, well, kasi nga wala tayong usury law, suspended na siya. Although meron na tayong ceiling on interest rate doon sa mga amount na 10,000 pababa at hindi lalagpas sa 4 months, 'di ba? Meron na noon. Paano ngayon dun sa 'di ba, yung ibang mga excuse me po, ibang mga lending. Minsan may mga may 3%, 4%, 'di ba? 5%. So as long kasi ang doon, ang tingin doon is as long as pinaboran nyo, sinang-ayunan ninyo, valid 'yon. Okay? Kaya lang naman sumasampay yung kaso sa korte is because of the harassments. Di po ba? O di kaya talagang yung sobrang excessive na nung interest rate, yung sobrang laki na, yung hindi na talaga makatarungan. Yun talaga mapupunta na sa korte yun. Okay, pero yung kagaya niyang actually yung iba nga nagko-comment sa akin eh. Okay lang yung mataas ang interest eh. Huwag na lang silang iharas eh. Yun ang nakakaano eh. Nakita niyo yun? Di ba? Kayo mga bugot at abusadong online lending apps. Okay na yung kasi nga yung convenience eh. In 5 minutes, bibigyan nyo ng pera. Di ba naman kayo mga siraulo? Di ba? Kaya sinasabi ko yung kanina na basta na pag-agrihan nyo is valid. Kasi may contract yan eh. Di po ba? Kaya nga napaka-importante nung The Truth in Lending Act. Why? Kasi kailangan alam nyo, fully disclose sa inyo
yung inyong hiniram na pera. Yung amount, di ba? Magkano yung i-charge na interest, di po ba? Magkano yung processing fee, gaano kahaba, magkano amortization. Kailangan alam nyo yun. Bakit? Kasi, although siniay kayo at inalam na may kakayanan kayong magbayad at may willingness kayong magbayad, still, kayo, as magbabayad, dapat alam nyo kung magkano yung magiging obligasyon nyo. Iba-budget nyo yan eh. Unlike dito sa mga abusadong online lending apps na to, hindi nyo siya mababudget. Why? Kasi, nagtatype ka pa lang, anak ng titing, pinadala na yung pera na mabibigla ka na. Diba? Tsaka hindi lang yun. Ang nilagay mo doon sa calculator nila, let's say, 10,000. Paladalang ka 1,000. Without you knowing, but para saan yung 1,000? Diba? Kasi nga, hindi nila dinidisclose. Kasi pag dinisclose nila yan, walang manghihiram sa kanila. Definitely, pwedeng i-turn down. Kasi, nasa batas yan eh. Nandun sa the Truth in Lending Act yan na, for example, nag-apply ka ng 100,000. Na-approve lang sa'yo is 10,000. Dapat yun, i-inform ka nung lending, financing, or bangko na, ina-approve lang po sa inyo is 10,000. Tatanggapin nyo po ba? Pag sinabi nyo tatanggapin nyo, that's the time na, ito po idadagdag na interest, ito, ganyan, lahat fully disclosed. Okay? So, pag alam mo na ang bibigay sa inyong interest rate is 5% per month, at inagrihan nyo, yun yung kontrata ninyo. Okay? Kasi, sabi nga ako sa inyo, wala na kasi tayo, kumbaga suspended yung usury law. Okay? Kung ang utang po kasi ninyo is 10,000 pababa at hindi lalagpas ang termino ng 4 months, yun po, pasok yun sa ceiling on interest rate na ginawa po ng PSP na inadapt po ng SEC. Okay? So, yung sa inyo po is, wag kayo nervousin dyan kasi napakaliwanag pong pananakot. Nakita nyo, 2 batas pinagsama. Di ba tanga? Yun lang ho yan eh. Tinatakot ho kayo. Ang pinakamagandang gawin nyo dyan, pag-ipunan, tsaka nyo siya bayaran para matapos na. At pinakamaganda ron, pag nabayaran nyo na, huwag nyo nang tangkilikin, tapos tago nyo yung proof of payment nyo. Para kung ano man ang mangyari, meron kayong proof of payment, and then complain nyo po sa SEC. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa akin mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na ibitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.